Tayo po'y muling hahango ng mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 16, mga talatang 13 hanggang 19. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao, at sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Papansin natin dito na ang ating Panginoong Hesus ay tinanong kung sino ba siya, sabi ng mga tao. At marami nagsasabi na isa siya sa mga kilalang propeta ng lumang tipan, na pagkamalampang siya si Elias, si Jeremias, at pagdating naman sa bagong tipan, sinasabing nabuhay si Juan Bautista. Sa ibang pagbasa nga, kinatakutan pa nga ni Herodes kasi ang akala niya muling nabuhay si Juan. Pumapatak na po ang ambon dito sa ambel. Maya-maya siguro uulan kasi madilim sa kabilang panig. So, tinatanong naman ni Jesus, direkta ang kanyang mga alagad, sino naman ako para sa inyo? Dahil nga kilala nila si Jesus, palagi silang nakakasaksi sa mga ginagawa na himala at kababalagan ng ating Panginoon, nakilala nila at napagtanto nila na si Jesus ang Kristo, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas na inaasahan na hinihintay ng bayang Israel na magpapalaya sa kanila sa kamay ng mga kaaway, sa kamay at kumbaga sa kamay ng masama, sa kamay ng kasalanan, sa kamay ni Satanas. At sinasabi ng ating Panginoon, mapalad ka Pedro, sapagkat ang iyong sinabi hindi ipinahayag ng sino mang tao sa iyo, kundi yan ay ipinahayag sa iyo ng aking Ama, ang Diyos na nasa langit. So, naging mapalad si Pedro sapagkat siya pinagpahayagan ng mga bagay na hindi ipinapahayag ng Diyos sa iba. Kaya nga minsan tayo ay nagiging mapalad din kapag may mga bagay na inire-reveal, ipinapahayag ang Diyos sa atin na sa iba'y hindi naman ipinapahayag at nakatago pa, di ba? So, sinasabi kay Pedro na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, di ba, itatayo ng ating Panginoon ng simbahan, ang kanyang iglesia. At siya yung magiging tagapamahala, tagapangasiwa sa pag-alis ng ating Panginoon dito sa lupa. At binigyan din siya ng kapangyarihan na ang ipagbabawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot sa lupa ay ipahihintulutan sa langit. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita sa atin pong libro. Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ito po yung mga pahayag ng ating Panginoong Hesus kay Pedro. Sapagkat sinasabi at ipinapauna na ni Hesus ang kanyang kasasapitan na siya ipapapatay ng matatandang bayan, ng mga punong saserdote, pariseo at iskriba. Ngunit sinasansala siya ng Pedro na hindi dapat yun mangyari. Pero kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang talagang dapat na mangyari. Satanas ang katagang ginagamit para tukuyin kung ano ang hadlang o balakid sa daan. Opposer kasi yan Opposition, kontrabida. Yan ang tawag kay Satanas Lahat na lang ay kinokontra. Kaya nga kontrabida, kontra ng bida. Ayan. Kaya ang pagtawag ni Jesus kay Pedro bilang Satanas ay hindi paratang na nalulukuban siya ng demonyo. Totoo yun. Hindi tinatawag ni Jesus na Satanas ang Pedro dahil siya si Satanas. Kundi ang tinutukoy lang ng ating Panginoon ay yung hadlang, yung pagkontra na maganap at mangyari kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat yun yung karakter ni Satanas yun yung kanyang katangian pala kontra May kilala ka bang mga taong kahit mabuti ang iyong plano at gagawin, pala kontra? Tawagin mo siyang Satanas. Lumayas ka, Satanas, di ba? Ang iniisip mo hindi kalooban ng Diyos. Ayan.
Alam ni Kristo na mabuti ang hangarin ni Pedro. Totoo yun para proteksyonan nga naman siya. Pero, hindi ito tama at hindi naaayon sa kalooban ng Ama. Nanatili si Pedro sa pananaw ng tao. Dapat niyang iwanan ang kanyang kinasanayang pagkiling. Maunawaan lamang si Kristo kung palalayain ang sarili sa makitid na pangunawa ng tao at bubuksan ang puso at isipan sa pananaw ng Diyos. Dito, maunawaan na ang propesya ni Kristo tungkol sa kanyang napipintong paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ay pahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. May Diyos tayong pumasok sa kasaysayan ng tao para ipakita at iparamdam ang laki, taas, lapad at lalim ng kanyang pagmamahal na nakapaloob sa patuloy na pagbibigay ng sarili para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ayan. Pinili ni Kristo na isagawa ang kalooban ng Ama, magmahal kahit nabatbat ito ng paghihirap at patungo sa pag-aalay ng kanyang sarili. Ano po yung sinasabi? Pinili ni Kristo na isagawa ang kalooban ng kanyang Ama. God bless. Ayan. Pinili ni Kristo na isagawa ang kalooban ng Ama, magmahal kahit nabatbat ito ng paghihirap at patungo sa pag-aalay ng kanyang sarili. Oh, mahirap po talaga ang dinaanan ng ating Panginoong Hesus. Biruin mo siya ipapadala sa lupa para lang maghirap at magdusa. Sa kabila ng alam niya ang kanyang kasasapitan, puro pagmamahal, puro kabutihan, pagpapagaling, pagpapalaya sa mga taong may sakit, may karamdaman, inaalihan ng masamang espiritu. Pagkatapos ng lahat ng yon, alam niya na ito yung kanyang kakahantungan, mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pero ang lahat ng yon ay misyon ng ating Panginoon. Ginawa yan ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal sa Ama at pagmamahal sa atin na nilikha ng kanyang Ama. Kaya nga ang ating Panginoon, mas pinili niya na isagawa ang kalooban ng kanyang Ama kahit na medyo mahirap yung kanyang pagdadaanan. Siguro, dapat ganun din tayo, di ba? Kahit na mahirap yung pinagdadaanan, gawin natin kung ano yung kalooban ng ating Ama. Para sa mga alagad ni Kristo, imposible ma-full out of love. Ayan. Nais niya tayong pumasok sa daan ng kanyang pag-ibig, walang inuurungan o walang kondisyon. Kaya kapag naglingkod ka sa ating Panginoon, tuloy-tuloy ito, walang atrasan ito. Kaya na ba kayo? Galing kay Pete Mountain? Okay, sige. God bless. Para sa mga alagad ni Kristo, imposible ma-fall out of love. Nais niya tayong pumasok sa daan ng kanyang pag-ibig. Walang inuurungan, walang kondisyon. Tuloy-tuloy lang. Sige lang, Lord. Kung kalooban mo ang lahat ng nangyayaring ito sa akin, sige, Lord, masunod kung ano ang iyong kalooban. Katulad ng panalangin ng iyong anak na si Jesus nang siya nasa Garden of Gethsemane. Ama, kung maaari, ilayo mo ang saro ng paghihirap na ito. Di ba? 3 beses yon. Ngunit anong sabi ng Panginoon? Ngunit, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo, Ama, ang masunod. Ganyan din yung aking bukang bibig ngayon at sinasabi ng aking mga labi sa aking paglilingkod ngayon. Kung ano ang kalooban mo, Ama, masunod ito. Di ba? Ganon tayo dapat na naglilingkod ng may pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating Panginoon at pagmamahal sa ating paglilingkod. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang aking lamang palaging sambit. Hayaan natin na ang Diyos ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.